Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 3 ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong papupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating araw sa isang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, kami ay naninikluhod sa iyong harapan. Buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na kami ay matulad sa iyong kabanalan. Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan mo, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magandang umaga sa lahat. Magandang araw din, sister. So Magandang ngayon, araw. Oo. Ngayon ay kapistahan ng Santo Niño, di ba? Yes, at napakaganda ng background mo, Father Dexter. Nasaan ka ba? Nasaan ba ako nga? Nasa Circuit Makati. Ako, Wow. kasalukuyan na naglalakad-lakad at nagmumuni-muni dahil nagsiselebrate ako ng aking belated naman. Ay, belated happy birthday. Yes, belated happy birthday, Father Dexter. Salamat. Para lang maiba lang ang lugar. Maiba lang ang lugar. Kakaiba yung ating programa ngayong araw na ito. Ngayon kasi iba-iba tayo, Father, ng lugar. Oo nga. Ako ay nasa Tarlac. Dito sa aming bahay. Ako naman nasa Sampaloc, sa aming kumbento. Yan, talagang ngayon ay tawag doon, ginagamit natin yung technology. Ayan, magkakaiba. Siguro, mga susunod pang mga episode, magiging ganito na ang mga. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo, Father Paul, di ba? Yes, oo nga. Siguro sa mga susunod na episode, kayong dalawa ni Sister pwedeng magkasama o pwede ring magkahiwalay na katulad ng ganito. Pero pwede. Ako ay aalis na. Pwede. Lalayo ka na talaga, Father. Lalayo na ako. Nga, parang ititake ko na yung opportunity na sabihin sa ating mga tagapakinig at tagapanood na ako po ay ililipat ng assignment. So ako'y dadalhin na sa ibang bansa, sa Gibraltar, and I'm asking for your prayers, at yun nga, katulad ng sabi ni Father Dexter, kahit magkakalayo, tuloy pa din yung ating Usapang K. Yan. Ayan. Oo. Sa batong Gibraltar, Father, ano ba yung gagawin mo doon? Yun na nga kasi actually ito ay isang misyon na inoffer sa atin. In-invite tayo ng obispo, yung Dominican Province of the Philippines. At merong 2 paring pinadala at isa po ako doon sa mga ipapadala doon. In fact, yung isa ay nandun na. So ito ay nasa Spain, pero isa siyang British Overseas Territory, Kaya siya ay under ng UK. Kaya medyo special yung kanyang classification. O kaya pag magtatanong yung mga tao, saan ba yung Gibraltar? Laging gano'n, parang ang hirap niyang i-describe. Hindi mo masabi kung Spain siya, hindi mo masabi kung UK, pero UK siya. So English ang gamit yung salita, Father, Kasi kung saan... Yes, opo. Parang yun ang sabi sa akin ng ating kasamang paring nauna na doon. So English. Pero since marami rin yung mga nagtatrabahong Espanyol, kailangan ding matuto ng Spanish. Yeah. Kaya medyo challenging. Ayan si Sister, mag-Spanish yan. Tuturuan ka niyan. Oo nga, yung Sister, magaling mag-Spanish to. Nag-stay si Sister ng matagal din sa Spain, no? Hindi naman matagal, Father. Pero nag-aral po ako ng Spanish language and culture sa Universidad de Valladolid. Kaya
yun, nakakasalita, nakakaintindi ng Espanyol. Ayan. Yes. O Si sister, Father siguro sa Dexter, susunod nag-aaral din na ng usapang Spanish K yun. natin. Sa susunod usapang K natin, punta tayo ng Spain. Pwede. Dadalawin natin si Father, ano? Oo. Doon tayo Oo. mag-recording, Father. Oo, doon tayo. Episode. Di ba? Para sulitin, no? Di ba? Oo, saan ka pa? Kasi, Father Paul, sino magiging kasama mo doon? Ang magiging kasama ko actually si Father Marcelino Saria, no? So nauna na siya doon. Pero from what I heard, meron kaming dalawa pang mga Pilipinong paring kasama, pero hindi sila Dominican. Sila ay nagmi-mission din, no, sa Gibraltar. And yun, no, hopefully ma-meet din namin yung Filipino community, no? Kasi sabi, may Filipino community raw at saka kahit saan naman yata ngayon may Filipino community na, no? Tayong lahat ay nakakalat sa buong mundo, yung mga Pilipino. Oh, bakit Father? Yun Bakit ba? sa magiging work nyo, Father, to take care of the Filipino communities in Gibraltar. Oo, kasi in general naman yung request ng bishop, no, actually is we will be able to provide formation both para sa clergy at saka para sa mga lay. And isa na doon, siyempre, yung mga Filipino natin, mga community. Ano ba to, Father? Yung mission mo, bago ba yan? Matagal na ba yan? Actually, yung offer sa atin bago, no? Ang sabi nga, tayo daw yung first religious community na ma-perform ulit doon after ilang years. Pero meron ng mga nauna, I think may mga madre na nakapunta doon. Pero sa pagkakaintindi ko, yung religious men, mukhang tayo yung una. Kaya So, bago siya, in a sense. Challenging yan, Father, no? Kasi pagka pioneer, talaga namang, syempre, andun yung expectation, tapos yung magsisimula ka. So, talaga challenging yung, yung mission yun. Oo. Alam mo, pinag-uusapan natin, ito na yung segue ko, no? Dahil magsisimula, bago, ito yung bago, kasi ang mga bata, gustong-gusto ng mga bago. No? Siguro, kaya kayo na-assign dyan, kayo yung mga bata pa sa formation, sa ministry, siguro kaya kayo pinapadala dyan, hindi ba? So ano ba yung mga expectations niyo, Father, doon sa mission na yan? Ako siguro, syempre expectation ko una hindi magiging madali, no? May mga adjustments. Unang-una, yung lugar iba, no? In fact, I've been preparing yung sa mga damit. Kasi syempre tayo tropical yung ating bansa, no? So sanay tayo sa mainit, sanay tayo sa ulan. So hindi ko alam kung anong aabutan ko doon. Kaya expected ko na baka magkasipon ako tsaka magkaubo sa unang mga buwan ko doon. No? So yun yung isang expectation ko. And then isa pa is narinig ko rin na hindi tayo kaagad makakatira doon sa convent natin, no? So tayo ay titira muna doon sa cathedral and we will be with the bishop. So basically sa simula, no, expected ko na din na talagang closely monitored tayo, no, ng diocese. And then maganda rin, nakapag-feedback na rin si Father Mars, no, yung mga kasama natin doon. Na-meet na niya yung Filipino community. No, so mababait naman daw, no, tsaka yung mga tao daw. So yun yung isang expectation ko na sana medyo talagang may support. na tayo matatanggap doon sa mga tao doon. Yun. Oo. Kasi syempre ngayon, ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay ang pagdiriwang natin ng Santo Niño. No? Ayan. No? Santo Niño. Baka si bata si Jesus, no? Bata si Jesus na kasi ang nakikita lamang natin ay si Jesus bilang matanda, no? Parang last time, January 9, natin pinagdiwang natin yung mahal na poong Nazareno. Kasi parang pag sinabi natin si Jesus, yung nakabayubay sa krus, siya yung nagtuturo, pero ito kakaiba kasi siya ay bata, naging bata. Kasama ay parang pagkatapos ng Nazareno, ngayon pinagdiriwang natin ang Santo Niño. Bakit nga ba natin pinagdiriwang ang Santo Niño? Bakit kasi sa Pilipinas, para binigyan yata ng special occasion sa Pilipinas na pwede nating ipagdiwang ngayong linggo, no? Na ipagdiwang natin ang Santo Niño sa Pandacan, sa Tondo, sa Cebu,
sa Kalibo. Pero Iloilo, bakit sa sa Iloilo? Aklan. Sa Aklan. So parang yun, bakit ba special sa atin itong Santo Niño? Sister, bakit kaya? Bakit special ang Santo Niño? Una-una, si Jesus yun, hindi to yung, ano ba yun, yung katulad ng santo na that we ask for intercession. But the Santo Niño is Jesus, the God Himself. So, ano yung mga matututunan natin, mga virtues natin na nakukuha sa Kanya? So katulad nga na sinabi mo, Father, yung pagpapakumbaba, pagtitiwala, no, yung joy, yung simplicity. So yun yung parang gustong ipakita sa atin yung other side of Jesus. Kasi kanina, 'di ba, sabi mo, Nazareno, no, yung si Jesus na nakabayubay sa krus. Ito yung imahe ng Santo Niño bilang isang bata. So bakit natin siya ipinagdiriwang? I think may connection din yan sa Christmas, Father. Diba? Sige. So we have celebrated yung birth of Jesus. Pero ito, yung focus natin ay yung Jesus as the child Jesus, no? Na Diyos din. Kaya parang it gives us a hope and reminder of God's love to us. Yung Santo Niño. Anong meron kaya kay Santo Niño na sa Pilipinas sila pinagdiriwang kaya? Yung mga Pilipino, kumbaga ano yung affinity natin kay Santo Niño na napakalapit ng mga Pilipino ngayon kay Santo Niño? Kasi, sister, di ba, iba-iba yung itsura, iba-iba yung imahe. Sa Cebu, meron tayo maitim na Santo Niño, tapos sa Kalibo, ganun din, maitim din. Tapos pero dito sa Tondo, saka sa Pandakan, puti. Iba, di ba? Puti, no? Sa Pandakan, bakit kaya, Father Paul? No? Bakit gano'n, Father Paul? Ano yung mga may simbolismo ba yun? Yes. Well, kung titignan natin, di ba, yung history naman talaga is nung dumating si Magellan, di ba? Yun yung pinakasimula niya, no, na yung pagdating ni Magellan noong 1521, yung binigay niyang regalo kay Reyna Juana, no, tsaka kay Rahong Mabon, yung Santo Niño, no? And they are tracing it actually doon sa, di ba mayroon tayong Santo Niño de Praga? Yeah. Naalala ko nung nagpunta ako sa Czech Republic. Parang Flemish yung origin nung Santo Niño na dala-dala ni Magellan, yun ang sinasabi. So parang doon din nang galing yung devotion na yon, no, ng Niño, ng Santo Niño. And then pagdating sa Pilipinas, no, most probably syempre para makarelate yung mga Pilipino yung kakulay na natin. No, naging kayumanggi, no, naging itim, parang yung itim na Nazareno, o yung mahal na Birhen ng Antipolo, no, na ganun yung kulay. No, nabanggit natin yung sa Pandakan, actually kung titingnan natin yung sa Pandakan, yung iconography niya parang very much like a Nazareno na maliit na Nazareno, no? Meron siya nung tres potentias yung tinatawag natin. Tapos mukha siya talagang Nazareno na itim din. Maitim. Oo, and then yung Santo Niño natin sa Cebu is itim din, brown, no? Brown. Marami rin yung mga kwento kapag yung imahen ay brown, di ba? Either sasabihin nasunog or baka umitim lang dahil sa kandila, no? So, I really don't know, pero yung itsura talaga nung Niño, no? Parang ganun talaga, no? Na, but then, what I have read, ang original color niya, itim siya. Itim. Tapos, maitim, tapos parang nag-fade na. Tapos hanggang sa, yun na ginawa na nila yung color niya na brown. Ito yung decibel. Pero yung original, maitim yung yung Santo Niño. Yung image. Yung image. Yes. Although, meron sa kwento, kung naalala natin, di ba nung natalo si Magellan, nung bumalik si Legazpi, no, na-discover nila yung image sa isang nasusunog na kubo, no? Kasi sinunog nila yung yung buong town na yun. Yung buong town. Oo, sinunog nila. And pero then nasa itong imahen, hindi nasunog. Nasa loob yata ng baol. Nasa baol. Nasa baol, no? Kaya parang nasalba, no? And then they saw it as a good omen, no? Na may image ng Santo Niño. Yeah. May mga milagro ba na tayo pwede sabihin na kay Santo Niño? Kapag kunwari, di ba, pag sinabi nating
St. Jude sa mga impossible causes, ganyan. Pag nawawala, si St. Anthony of Padua, ganyan. Ano kay Santo Niño? Meron ba tayong in-attribute sa kanya o wala? Father, meron din. Kasi nung Second World War II, Second World War II na. Nung World War II. Nung World War II. Pag-dalawa na yung pang-apat na yun. Times 2 ba? Nung World War II, kasi sinunog yung simbahan ng mga Agustino sa Cebu to. Tapos dahil binomba, parang bumomba, no? So yung kapa niya na iwanan nakahang dun sa chandelier, no? So ang ginawa ng mga pare ay kinuha nila. I mean to say, hindi ito na in spite na binomba yung simbahan, na sinunog yung simbahan, hindi intact siya. Pero nakahang yung kapa niya doon. Kumbaga nakasabit siyang gano'n. Tapos kinuha nila and they brought it to the Redemptorist Church. Doon nila itinago yung Santo Niño doon sa simbahan. Sa likod ng altar ng Blessed Mother. So it remained intact, no, for several years, maybe kung ilang years ba yun na nandun na nakatago hanggang sa dinala na nila doon sa simbahan. Pero nandyan pa rin ba yung kapa na yan? Yung original na kapa? They said intact yung kapa, tapos yung imahin niya, at saka yung kung saan siya naandun, yung wooden box niya. Ang galing Pero speaking of kapa, bakit nga ba si Santo Niño nakakapa? Kasi pag sinabi nating Niño, ay di ba para dapat bata? Nakakapa. Bakit nakakapa? Ba't may corona? Para siyang hari. Para siyang hari, oo. May corona, may kapa, may scepter. No? Is a child pero at the same time a king. No? Na, di ba yung image niya, meron siyang hawak na globe. No? That would signify na he ruled the world. Tama ba, Father Paul? Actually, parang narinig ko rin yan, no, na although siya ay ninyo, para siyang maliit na lalaki. Parang ganun yung depiction sa kanya. No? Kasi kahit na siya ay bata, no, yung pagdadamit niya ay hari. No? Yun nga, meron siyang corona, no, meron siyang scepter, meron siyang kapa. No? So, siya yung hari natin, no? And then yung mundo, 'di ba, hawak-hawak niya yung mundo. Naalala ko dati pag prosesyon ng Santo Niño, 'di ba pinapadala yung mga Santo Niño? Ewan ko na-experience niyo 'yon, 'di ba may dala-dala kang personal image. So ako sumali ako noon and then very careful ako, ingat akong magdala kasi nai-imagine ko pagka gumalaw yung hawak ni Santo Niño na globe, magkakalindol. Ganun ba yun? I mean, ganun ako imaginative at saka sineryoso ko talaga yung hawak-hawak niya. Yun yung globe. No? Kaya sabi ko, hindi dapat itong magalaw kasi pag ginalaw ko, gagalaw din yung earth. Parang, mga bata, di ba, ganyan mag-isip. No? So, pero, kasi, speaking of sinabi mo, Father, di ba dinadala nga natin yung mga Santo Niño, pinuprosesyon pa nga sinasayaw? Yes. Sinasayaw? Sister, sa amin hindi. Sa Tarlac hindi. Pero sa wala. As in, nakapila lang kami. Dala-dala namin. Kaya nga hindi ko siya magalaw. Pero pagka sa sinulog, sa ati-atihan, no, yung dinagyang, yung binabang ni sister, sinasayaw talaga siya. Talagang, kaya nga. Yung kalibo kasi, at saka dinagyang, di ba parang gano'n ang action. Pero may napanood din akong isang parang babae na taga Cebu. She was teaching how it is na parang isasayaw mo yung Santo Niño. Very, gracefully. Gracefully, Father. Graceful. Parang yung kinakares. Tapos parang siyang nagaganyan. Yun daw ang tamang handling. Tama ba, sister? Sige, sister. Baka alam ni sister. Father, according to history, hindi ko alam ni sister. Si Queen Juana, tinanggap niya yung Santo Niño. It was given to her as a gift, no? After nung baptism nila, yun yung regalo sa kanya ni si Magellan. Magellan, oo. No? So, and because of her joy
napasayaw siya, yung bang sa kasayahan niya, napasayaw siya. Together with other mga constituents nila, no? Yung mga tauhan nila, ganyan. So, it's a form, a dance is a form, a dance which is a form of prayer with joy. So, ito yung, parang ito yung na-adapt, no? Yung sa sinulog. Sinulog, the word, ano sinulog, sister? ano ba yun? It's a right asking for a favor. Kaya nga, di ba, pag sinayaw nila, pit senior, from the word sangpit. Sangpit, which means to ask a favor. Senior, Lord. No? So yun yung kanilang, it's a form of prayer. Pwede natin sabihin, body prayer, no? Yung dance yun. So, kasama pala yun. Yeah. Akala ko dahil prayer. Oo, may prayer pala. Akala ko sinasayaw parang baby, parang binibaby nila si Jesus. parang patulog. Meron pa. Pagdadasal pala yun, sister, na kapag nagpuprosesyon kayo, tapos yung pari pa nga nagsasabi, Pit Senyor, Pit Senyor. Yeah. So parang may prayer. Kahit na yung wala yung festival, kasi I was assigned in Cebu for 5 years. So, wow. So, yung merong mga babae na nasa sa harap ng simbahan, no? Ang tawag sa kanila, tigsinog, no? So, sila yung candle vendor. So, for example, magpapadasal ako. So, yung mga babae nyo, may dala silang kandila. So, sa harap ng simbahan, sinasayaw nila yon. Nagaganon sila. It's a prayer. It's asking for a petition. No? Yung panalangin nila ay umaakit sa Diyos. No? Kaya binibig nila yung kanilang kamay, sumasayaw silang gano'n. Yun. Pero sister, personal petition ba yan o yung community petition? Father, hindi kayo marinig. Yan, di ba? Ano po, Father? Nawala. Pakiulit daw. Nawala yung audio. Father Dex. Yan. Parang ang tanong ni Father Dexter, kung personal petition daw ba or communal? Yun ang pagkakaintindi ko. Father, kasi yung devotion to the Santo Niño is not just a tradition, but we can say it is a way of life where people come together, no? Strengthen the bond of communities, and then fosters a spirit of resilience and gratitude. So, pwede nating sabihin na, di ba parang yung prayer natin, mas magiging powerful when we pray as a community. So yun yung pinapakita. Kaya nga sabi, it is not just a tradition, but a way of life. No? Actually, I have asked one of our sisters, kasi taga Cebu siya. So kanina, medyo in-interview ko. Okay. Sabi ko sa kanya. Wow. Talaga si sister seryoso sa mga topics natin. May interview. Ito ko yan, guys. Hindi ako nang Father. So sabi ko sa kanya, marami rin ako natututunan. Yes, ako din. Interviewin kita. Kasi sabi ko sa kanya, sa palagay mo ba, sa panahon ngayon, ang mga kabataan, meron pa rin ba silang debosyon sa Santo Niño? Kasi considering na, di ba, ang mga ano bang gen na yun? Gen Z. Alpha Gen na. Oo. Gen A na. Yan. Tapos sabi niya, sir, andun pa rin, very strong pa rin. In fact, sabi niya, ang observation niya, karamihan na nagsisimba sa Santo Niño, no? Ay mga kabataan, marami pa rin kabataan. So yung debosyon na yun ay hindi nawawala sa mga kabataan. At least sa Cebu, no? Doon siya. Tsaka yung very strong ang devotion doon, no? And I remember when I was in Cebu, every Friday sa public school where I used to teach, no, as a catechist, merong novena every Friday. Tapos sabi niya, Friday din. sabi niya, alam mo, sir,
hindi lang maraming almost lahat ata ng school, sabi niya, talagang merong novena every Friday, no, in honor of Santo Niño. Pero sa private school wala. Sa Catholic school wala, pero sa private school meron silang ganyan devotion, no? So ibig sabihin no na hindi nawawala yung debosyon sa Santo Niño, nandun pa rin ang debosyon. So, pero anong pinagkaiba ng debosyon dati sa ngayon, sister? Kasi dati debosyon ng mga matatanda, ano yung nakikita ng kabataan na sinasabi nyo maraming may debosyon pa rin? Ano nakikita nila kay Santo Niño ngayon? Siguro yung joy. Di ba alam mo naman ng mga kabataan, mahilig sila sa yung mga gimmick, gusto nila yung mga masasaya. I think isa yun siguro sa hindi talaga mawawala is dahil ang Santo Niño ay isang bata, Niño, kaya nga Santo Niño, Holy Child, no? Yun ang ibig sabihin nun. Yung joy na pinapakita na makaka-relate talaga ang mga kabataan kasi ang mga kabataan gusto nila yung merong kagalakan. May mga hindi yan isa sa karakteristik ng mga kabataan. Kaya palagay ko no na talagang makaka-relate talaga sila sa Santo Niño. Father Paul. Yes. Naalala ko lang kanina, no, or kahapon, no? Kahapon pala, na piyesta ng Santo Niño. Sa pagsisimba ko, nag-bless yung pare ng mga bata, no? Pinapunta sa harapan yung mga bata. No, and then pinaalala niya na during the intercession para sa kabataang Pilipino. No, so sa palagay ko, yun din, no, yung mismong kapistahan ng Santo Niño, no, it's a celebration of youthfulness, no, yung pagiging bata. At the same time, it's really a celebration of the youth, no, ng kabataang Pilipino, no? At dun sa tanong ni Father Dexter nga, siguro yung mga hamon na hinaharap ng mga kabataang Pilipino ngayon, no, napakaganda rin na matuto sila mula doon sa mga virtues, no, mula doon sa mga itinuturo mismo na example ng Panginoon, no, ng pagiging masunurin, halimbawa, no, pagiging malinis, no, pagiging humble, no. So yun yung isang aspeto, no. Pero maganda yung pinunto ni sister, no, yung parang sociological aspect natin na we are looking for other people, no. Gusto natin yung party, gusto natin yung belongingness. Totoo yung sa mga Cebuano, naalala ko kahit yung mga pari natin o mga madre, they would always go back to Cebu, no? And kitang-kita mo yung affinity nila, no? Kasi pag sinabi mong Cebu, bukod sa dried mango, parang Santo Niño din, 'di ba? Santo Niño. Santo Niño talaga, kaya parang kabahagi na ng kanilang pagiging Cebuano. Oo, totoo 'yun. Pero ito ma-segue ko lang, no. Dahil nakikita lang natin yung mga imahe ng Cebu, eto sa Kalibo. Pero may mga nakikita ko, Father, Sister, ng mga Santo Niño na binibihisan. Tama ba yun? Pwede ba nating bihisan ng Santo Niño? Actually, naglabas ng directive ba yun? I'm not very sure kung directive ba yung tawag doon. Pero I have read na ang official na damit ng Santo Niño ay red. Talaga, no? In fact, I remember yung sa mga sa exorcism, no, na hindi dapat na Santo Niño de la Suerte na kulay green, na may mga coins, kasi yun parang ipinapakita it's about swerte, about luck. Pero hindi, ang pinapakita is yung faith, yung devotion natin, no, na kahit na ano man mangyari sa buhay natin, kahit mahirap man, kahit malungkot man, pero yung pananampalataya natin sa Niño Jesus, yun ang importante, hindi yung swerte, no? Hindi yung pagkakaroon ng maraming pera, no? Pag-i-invite ng good luck, no? It's not that. So that's why merong mga inilalabas na mga articles, lalo na dun sa exorcism, no, yung sa na hindi yun ang talaga ang tunay, no. We should
In fact, we are even told na, encouraged na if ever na merong ninyo na iba ang kasuotan, you have to destroy it. No? Kasi ang talagang dapat ay yung Santo Niño na pula, no, na meron siyang kapa, meron siyang hawak na globe, at saka meron siyang scepter. Yun yung talagang tunay na Santo Niño na imahe niya. Pero po pwede ba natin gawin? Kasi iba, ginagawa nila pulis, arkitekto, Fireman, doktor, baker. fireman. Pwede ba yan, Father Paul? Meron akong Gawin narinig nila. na Father Dexter, parang tama yung sinabi ni sister, no? Kasi syempre, para maiwasan natin yung confusion, no, lalo na doon sa nagiging lucky charm. No, yun lalo yung Santo Niño de la Suerte na yan, no? Kaya talagang naglalabas ng parang guidelines yung simbahan against that. No, kasi in as much as tayo ay hindi naniniwala sa fortune telling, no, sa mga lucky charm, para kasing treated as lucky charm yung Santo Niño. On the other hand naman, yung mga dinadamitan, no, ng doktor, 'di ba, ng fireman, no, ng police, parang narinig ko naman doon, they are trying to ask blessing, no, bilang mga professionals nila sa Santo Niño, no, kaya nakaganon. Or in as much as syempre, kung babalikan natin yung scriptural basis ng and the word was made flesh, no, na nagiging flesh, no, yung salita, no. Although syempre kapag maririnig tayo ng mga talaga, no, mga scriptures, sasabihin hindi naman kasi pulis si Jesus, di ba? Hindi naman siya bumbero. Siya isang Jew, no? I mean, kung magiging serious ka dun sa word made flesh, no, yung and the word was made flesh, saan ba siyang klase ng kultura pumasok? 'Di ba? Paano siya naging tao, no? Doon sa particular culture na 'yon. Kaya iba-iba tayo minsan kasi nagiging devotional na yung pagsusuot ng ganon, or may meaning. May nakita pa nga ako naka-Dominican habit, naka-Carmelite habit. Sa Santo Niño. Ginagawa nilang manika, hindi ba? Yun lang, that's another danger. Baka gawing manika na iba-iba ang suot. Kasi ang danger din, Father, parang nakita natin na dahil first, they want the Santo Niño to be relevant to them, no? Pero syempre, ang nakikita ng iba, pwede nilang i-manipulate din yung bata na parang, dahil bata ito, gagawin niya yung gusto ko, kaya dadamitan kita, kakausapin kita, pero dapat may hinihiling ako sa'yo. Ibigay kaya siguro, ibigay mo. Kunwari, dadamitan kitang doktor, parang anak ko magiging doktor, ganyan. At the same time, Father, pag dinamitan nila, nakikyutan sila. Ay, ang cute. Nakagyugutan. Oo nga. Baka nawawala na yung, yung pagka-Diyos niya. Yeah. Pagiging masyado na siyang baby. Kaya nga. Sister, may narinig din ako dati, siguro yung ganyang pananampalataya na ganyan. Hindi ba daw ito nanggaling sa mga ninuno natin na may anting-anting, may anito, na pag hinawakan mo ganito, gagaling ka or titigil yung tagtuyot, ganyan-ganyan. Ano tingin mo, sister? Totoo ba yung gano'n? Father, kasi in relation doon sa sinabi natin, halimbawa yung Santo Niño de la Suerte na sinasabi nila na naka-green, yung may mga coins, meron siyang parang bag ba yun? Parang bulsang ganyan na may coins. Oo, meron. Oo, may bulsa. In relation doon sa sinasabi nyo na parang katulad ng mga ninuno natin noong unang panahon na naniniwala sa mga pampaswerte, no? So pwede na perhaps dun siguro nang galing yun, no? Na pagsasama nila yung sort of paganism, no? Tsaka yung sa religion, something like that. Parang yung popular religiosity na tinatawag natin. Popular religiosity. Oo nga. Kaya nga, kapag nakakakita daw ng mga ganon yung mga Pilipino, napapalapit sila kay Santo Niño kasi parang meron daw bang affinity yung mga Pilipino sa anito, meron silang hinahawak-hawakan na ganyan.
na kapag hinawakan nila, nagiging anting-anting. Napapasa ba yun? At ito pa rin ba yung nagiging nakikita ng mga Pilipino kaya nila binibihisan? Ganon. Maybe, siguro Father, kasi palagay ko, no, hindi pa rin, kulang pa rin sa kaalaman. Katikisim. Katikisim. Yung mga tao. Yes. Hindi nila naintindihan o yun nga, kulang sila sa kaalaman na hindi pala dapat na gano'n. Sa ating pananampalataya ay hindi base sa swerte, no? Yung swerte na tinatawag dun sa parang anting-anting ba, no, na pag ito yung inahin niya, siswertihin siya, no, mas magiging magaang ang buhay. Yung mga ganun ba. Palagay ko dahil nga kulang nga sila ng kaalaman, kulang ng katikitan. May specific may specific na purpose yung di ba, yung mga anito. Kumbaga ito pampaswerte, ito pampaanak, di ba? So minsan meron pa rin tayong mga ganong konsepto, yung fertility. Naalala ko yung connection doon sa Santo Niño, meron din dyan sa Cebu na featured din sa isang documentary, yung Santo Niñong Hubad, no, na naglabas na rin naman ng guidelines si Archbishop Palma, no, na walang ganong nilalabas or hindi yan official na image, no, ng Santo Niño. Maliit lang siya na parang brass image. Kamukha siya ng mga lumalabas na brass pero hubad, no? And then sinasabi nila pampaswerte or yun nga, sa fertility. So yun talaga, kitang-kita mo yung hahawakan niya. Yes. Parang hahawakan yata yung parang kitang-kita mo yung ganong klase ng mentality, no, na I think kailangan nga talaga ng proper guidance, which maganda na kapag may mga ganong sitwasyon, naglalabas ang simbahan kaagad ng statement, di ba? Kasi yun na yung teaching moment natin na di ba, sana i-take natin yung opportunity na yun. Pero di ba pinag-uusapan kasi natin ang Santo Niño, bakit iba-iba yung itsura? Kunyari sa Pandacan iba, sa Tondo iba, sa Cebu iba. Bakit iba-iba ba ang mukha ni Jesus? Sabi nga nila. Iba ba? Saka yung kunwari, punta ka ng Praga, ba't kamukha nila yun? Iba rin. kamukha nila. Kasi parang infant Jesus. Bakit gano'n? Iba-iba ba? Diba si Jesus naman, Hudyo. Bakit di siya mukhang Hudyo? Bakit hindi mukhang Hudyo? Isa lang si Jesus, pero yung interpretation nila siguro kung paano nila gagawin. Example, yung sila makarelate. Yes, kalibawa, yung Birhen na Niño Jesus na dark color. Kasi nga, katulad natin, no? Ano ba tawag doon? Enculturation. No? Kung ano yung sa kultura natin na meron, so yun yung parang na-adapt din. Para mas gusto nating makarelate tayo at yung image din makarelate sa atin. Para kasing two-way, di ba? Like even yung mga images ng mother and child natin na Chinese, Korean, Indonesian. I mean, it's for the culture to relate. But at the same time, syempre, tayo yung naggawa noon, di ba? Nung image na yun. Kaya, ewan ko paano natin. Pero kahit din yung pangalan, for example, yung mga festival na yan. Sa Cebu, tawag nila Sinulog. Sa Ilan ay Ati-atihan. Sa Iloilo, Dinagyang. Sa Pandacan, Buling-buling. Buling-buling. Iba-iba, no? Correct. Tapos may Tondo pa. By the way, na ano ko lang, parang FYI lang, no? Kasi nasa Iloilo ako, lagi nilang binabanggit na yung Santo Niño de Arevalo, yung nandun sa Iloilo, sa Villa Arevalo, is the third oldest image. No? And then sabi ko nga, sino ba yung first? No? So sabi nga nila, yung first daw yung Cebu. Yan. Tapos yung second oldest, yung sa Tondo. Oo. And then third yung sa Arevalo. Ito ba yung kay Humabon? Ito ba yung binigay kay Raha Humabon? Probably connected doon. Yung original father yung sa Cebu. Sa Cebu talaga, yung kay Magellan. Para 1521. Oldest relic, no? Yes. Kaya nga noong 500 years na Christianity, parang yun din yung naging symbol natin. Kasi nung dumating yun, parang it signaled the coming of
Christianity rin sa Pilipinas. Father, nung 400 years ng celebration, canonically crowned yung Santo Niño de Cebu natin. Nung 400 years. 400 years celebration ng Talagang siya ang siya talaga ang original. Oo, siya talaga ang pinofocus kumbaga. Kaya makikita mo na pag sinabing Santo Niño, nakakadikit ng history ng Pilipinas din, di ba? Kaya kahit na matagal na tayo dito, 400 years ang Christianity dito. And I think itong Santo Niño ang nagpapausbong pa rin ng Kristyanismo dito sa Pilipinas kasi nakikita natin may ang dami ng Protestant, ang mga Muslim. Pero I think itong Santo Niño kasama ng first Nazareno at saka Our Lady of the Rosary, makikita natin yung Santo Niño na ito ang nagbibigay ng muka sa Katolisismo sa Pilipinas, hindi ba? Kasi makikita sa mga provinces, marami ring kasi ito yung mga kilala yung binabanggit natin. Pero sa Romblon, alam ko meron din Meron din. Santo Niño, sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Mas nauna siya na naging parang national feast. 'Di ba? Yung Santo Niño talagang sineselebrate natin every third Sunday of January. No, yung itong Nazareno ngayong taon lang naging national feast no. Pero yung Santo Niño sa ibang bansa, 'di ba, strong din ang devotion sa Santo Niño, no? Kung meron mang celebration na parang marami ang nagse-celebrate, ito yung Santo Niño kahit sa ibang bansa. Yes, parang kung hindi ako nagkakamali, sister, yung sa Valladolid, di ba? Parang mayroong image ng Santo Niño rin dyan na dinala yung Agustinians naman. No, parang talagang kitang-kita mo doon. No? At saka, I'm not sure kung kailan sila nagsimula na kahit sa St. Peter's Basilica. No, naalala ko, yung mga recent natin na it was spearheaded by our Cardinal Tagle, di ba, na meron na rin sila sa Vatican, na sa St. Peter's ng celebration ng Santo Niño. Talaga? Oo, meron na. May nakita rin akong worldwide, kumbaga. Worldwide na. Ano ang doon sa Vatican, Father? Ano yung nila doon? Kung Praga? Ano yung sa kanila doon? Yung Santo Niño de Cebu. Oo, de Cebu. Dinala na din doon. Kasi yun yung kinikwento kay sister, hindi ko sure. Yung sa Valladolid, di ba? Yung sa Spain, meron sila ng image ng Santo Niño de Cebu din. Kasi mga Agustinians. Oo. Bakit hindi sa buong mundo ba't hindi sineselebrate sa buong mundo? Ba't nandito lang? Saan ba nanggaling to? Sa Spain ba talaga nanggaling yung devotion kay Santo Niño? Well, dala-dala ni Magellan, di ba? Pero yung tinitrace siya doon sa di ba? Sa Praga ba? Galing sa Mexico din kasi sa atin, hindi ba? Yeah. Mexico. Nanggagaling Tapos din Mexico. Oo, bakit pero kaya sa Mexico, yun na nga maganda ring tignan natin yung sa Mexico, no? Kasi meron din ba silang Santo Niño doon? Yun na nga. Kasi dumadaan diba? noon sa Acapulco, di ba? Under tayo ng Archdiocese of galing ng Spain. Kasi kaya nga, Spain, Mexico, tapos Philippines. Kasi di ba yung Manila, Philippines, sabihin na natin, no? Under ng diocese ng Mexico. Di ba? Pero Spain talaga. Ayun Spain na nga. Spain. Kaya yung devotion natin kay Santo Niño nanggagaling talaga doon sa ibang bansa. I read something, no, yung damit na nakakapa, parang katulad nung hari ng Spain na nakakapa. Yun yung nabasa ko eh. Oo. Pag dumudulog tayo siguro, inahilin tulad nila kung hari na Espanya, kung dumulog tayo sa hari na Espanya, talaga matutupad yung kahilingan, no? Siguro ganun din sa atin, no? Kapag tayo dumulog kay Santo Niño, ay talaga matutupad din na ating hinihingi na wish, no, sa atin. Siguro ganun din ang hindi lang siguro sa sa environment, sa pagtuyot, kanya umulan sana o kaya tumigil ang bagyo, kundi siguro
naging personal din na may devotion akong personal naman sa Santo Niño, di ba? Kasi yung bata ako, naalala ko, yung parang mayroong, yung malita Santo Niño, nilalagay sa Meron bucket. pa yung Nasa kulay lagay red. ng Pilalagyan ng pouch. pabango, ganyan. So parang nagiging personal yung, oo, para siguro, ayoko sa akin siguro, nakasakasama ko si Lord. Parang ganon. Na itong batang si Jesus, batang ninyo, kasakasama ko sa kahit saan ako magpunta. Sabi nga ni mama sa akin, magdasal ka dyan, magkaroon ka ng devotion, bata sa bata, maintindihan. Kasi hindi ba, parang yung bata nakakaintindi sa kapwa bata, hindi naman ako maintindihan ng matanda eh. Itong batang to, naiintindihan ako. Parang ganun yung siguro Maganda sa yun. akin. Oo. Sa inyo Sana ba? yung mga Paano magulang, sana yung mga magulang ganyan din gawin ngayon, ano? Oo, maganda. Oo, magandang devotion sa imbes na Santo Niño. cellphone ang kaharap nila. Kung hindi man Diba? natin mahikayat yung mga bata na, dala ka na rosaryo kasi syempre, bata-bata, gano'n. Ito, dasalin mo parang parehas na tayong bata, para meron ng guidance, may spiritual journey, lagyan mo ng ano. So, ano naman na parang nagiging personal yung devotion kay Santo Niño na hindi komunitarya? Paano ba nagiging personal naman ang devotion natin kay Santo Niño? Ako, Father, share ko yung bago ako pumasok. Na naginip ako ng Santo Niño, hindi ko alam kung bakit. Wow! And I think very rare na experience, no, na usually ang tao hindi naman ata naginip ng mga santo, no. Pero nung time na yun, bago ako pumasok, sa dream ko, nakita ko yung una, Santo Niño, tapos yung ikalawa, yung Our Lady of Lanaval. Wow! So ang tumawag sa'yo, sister. Ano na yun eh. Yun yung parang time na nag-iisip na rin ako kung papasok na ako o hindi. So ang message, ang sabi niya kasi dun sa dream ko is, kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. So yung magtiwala ka kasi kahit na anong mangyari, I will never leave you, I will never forsake you. So nagbigay sa akin ng lakas, no? Ang ano sa akin nun is yung ninyo, no, yung bata na laging nakakapit sa akin o ako ang nakakapit sa kanya, laging hawak kamay. So kahit nangyari ay hindi siya bibitig sa akin. So yung nagbigay sa akin ng lakas, no, na makapag-decide ako para pumasok sa kumbento. Isa yun sa, kumbaga sa yung parang nakatulong sa akin nung time na nagde-decide ako kung tutuloy ako sa kumbento o hindi. Yun yung sa akin. Alam nyo, sister, yung mga ganyang storya, parang magulang na pagod, di ba? Sabi nila, pagod na pagod ako sa trabaho. Makita nila yung anak nila na yayakap sa kanila, hahawakan ng kamay nila, hahalikan sila. Alam nilang papapaho yung pagpagod nila, parang worth it yung pinagpapaguran ko na hindi ako iiwan ng batang ito. At itong batang ito ang nagbibigay din ng sense of unity sa family. Di ba? Minsan nag-aaway lagi yung magulang na ganyan. Pero nakita nila yung anak nila, magiging united ulit sila kasi nakita nila na hindi lang tayo itong dalawa, pamilya tayo. Ganon din Father Paul, ikaw ba? Meron ka bang personal naman na encounter kay Santo Niño? Ako hindi naman yung parang panaginip katulad kay sister, no? Pero yun nga, yung pinaka-earliest recollection ko kasi, yun nga, yung nagpo-procession, no, nahawak-hawak yung Santo Niño. Pero ito medyo may pagka-horror yung naalala kong isa. Parang may kapitbahay kami na sinasapian ng Santo Niño. Oo, so may pagka-horror pag November 1. Yung naalala ko lang ngayon kasi sa simbahan namin, meron kaming Santo Niño medyo matangkad. Tapos merong isang Santo Niño na medyo maliit. Ngayon, nung nagkaroon ng ganong phenomenon dito sa aming barangay, actually dulo-dulo yung bahay nila, yung isa, parang sinasabi ang sumasapi yung Santo Niñong maliit.
Kasi maliit siya. Yung isa naman, parang yung matangkad daw. So sabi ko naman, ako sa isip-isip ko, talagang, alam mo na yung paniniwala ng mga tao, no? Pero yun, medyo horror yun. Pero yung images na yun ng Santo Niño until now, if I'm not mistaken, nasa simbahan pa rin naman eh. So, naka, nanatili. Yan, nanatili yun. Tsaka yung Santo Niño na sinasabi ko na dinadala ko, hanggang ngayon nandiyan pa. So, it's also a reminder of nandiyan pa. it's a reminder of our youth, 'di ba? Yung kabataan natin. Our youthfulness. Yun yung medyo ako personal. Ikaw ba? Ako meron akong yung parang ganun di para panaginip horror yata din? Hindi horror. Para tumatakbo ako na ganyan. Tapos sa dulo ng takbo ko, nakita ko si Santo Niño tumatawa. Bakit? Panaginip. Panaginip yun, Father? Panaginip, syempre. Tawa lang siya ng tawa. Hindi ko lang alam bakit siya tumatawa. Bago ba pumasok? Baka pag yun ang ibig sabihin, papasok ka na, gano'n. Hindi kaya? Siguro parang gano'n din yata, so, sister. nangyari Kaya before parang nakarelate ako kay sister. Pero ito tumatawa eh. Tumatawa? Tinatawanan ako. Ano ba yun? Tanungin mo minsan. Tapos nagising ako. Napanaginipan mo agad. Ako naman nakangiti siya. Nakangiti. Hindi naman tumatawa. So, pwede nating sabihin sa mga nakikinig pag nagkapanaginip sila ng Santo Niño nakangiti, magmadre na sila tsaka magpare, di ba? O baka pwede yan. Ganda rin yan. Naano ko lang, Father Dexter. Sige. Kasi tinitingnan ko dito sa, nakita ko sa kopya ko dito na yung image, di ba tinatanong natin kung saan galing? So sabi dito, the image of the Holy Child that Magellan brought is said to be a product of the Spanish colony of Flanders in Belgium. Yan. So, doon siya nanggaling. So, Spanish colony of Flanders in Belgium. Yan. So ibig sabihin sa Europa, hindi Europe particular talaga. sa Spain, kundi sa buong Europe na Catholic pa dati, no? Yeah. Catholic Europe. Yan yun. Uy, 4 minutes na 4 minutes na lang. Nako. Ang bilis ng ating panahon. Ang bilis ng oras natin. Siguro magsimula tayo ng last message natin. Baka meron tayong mensahe para sa ating nakikinig, no? ng Radyo Maria. Sister, magsimula po tayo. Ako, Father, letter K, kagalakan. K? Kagalakan. Pala ka K. Kasi yung joy... Okay, para tutuloy natin yung K. Joy na pinapakita na dinadala ng Santo Niño, no? Sa mga devotee. Para sa akin, kasi kung titignan mo naman, di ba, although very festive yung celebration, walang nakakaalam kung ano yung nasa loob ng bawat isa. No? Pwedeng, nandun siya, nag-enjoy siya ganyan, no? Pero deep inside, meron siyempre kanya-kanyang mga struggle, no? Pero kahit na ganun pa man, no, na ang importante, hindi nawawala yung joy sa atin. No? Kahit na ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay, no? Kahit hirap na tayo, no? Pero yan isang bagay na hindi natin dapat matanggal sa atin, yung kagalakan. Kasi kung merong kagalakan sa atin, kahit na mahirap, ay gagaang, no? Gagaang yung pakiramdam natin. So yun. So, yung kagalakan. Hindi natin tatanggalin yung kagalakan sa atin kahit na meron tayong pinagdadaanan sa buhay. Yung tulad ng kagalakan ng isang bata, no? Hindi mo mawari bakit siya ang saya-saya niya. Yung kagalak kasi ng isang bata, alam mong pure, very innocent, no? Kaya ang ganda ng kagalakan. Natumba na, nauntog na siya, pero masaya nandun pa rin yung joy ng Father Paul. Tama. Ayan, bago ko ibigay yung aking letter K, no? Kasi na-meet ko yung aking mga classmates nung high school ngayong weekend lang, no? Kasi parang padispedida nila. At nabanggit nga nila na actually may isang program si Father Dexter, yung Prior's Desk. No, actually yun yung parang familiar yung classmate ko. And then sinabi ko sa kanila, makinig din sila dito sa ating Usapang K. Ayan. Baka nakikinig si sila Celeste at saka si Donnie. Ayan, yung aking mga classmate high school. At nagpapabati talaga sila, di ba?
Ah, shout out Ayan. daw, shout out. Shout out sa inyo. Ayan. At syempre sa lahat ng mga tagapakinig natin. Siguro yung aking K ay yung kapatiran. Yan, kapatiran. Kasi yun yung isang nagiging epekto ni Santo Niño sa atin, 'di ba? Yung hindi tayo nagiging makasarili, no, bagkus naiisip natin yung ibang tao. At the same time, kapag tayo ay lumalahok dun sa mga celebration ng Santo Niño, no, nakikita natin yung kapatiran. Isa sa mga naging parang mga pinagkumpara no, ngayong January, yung prosesyon ng Nazareno at saka yung prosesyon ng Santo Niño. No? Hindi ko sasabihin kung may tama, may mali, anong mas maganda. No? Pero ang isang nakita ko dun sa Santo Niño, sabay-sabay silang naglalakad. No? Very, very solemn. Solemn. No? And makikita mo yung they walk together. No? So siguro, yun yung isang magandang ituro sa atin nung celebration ng Santo Niño, yung kapatiran. No? Yung tayo ay tulong-tulong, sama-sama, walang naiiwan, no? Lahat nararamdaman nila na parte sila ng isang pamilya ng Diyos. Yun. Wow, nakaganda. Kapatira, bilang isa, tayo ay parte ng pamilya ng Diyos. Pamilya ng diba? Diyos. Oo. Yes. Ako naman, ang key sa akin, kaloob. Wow. Kaloob. Gift. Oo, ang ganda ng pagkakasulat ni Father Chubby. Salamat, Father Chubby. Ako din, salamat, Father Chubby. Ako rin, salamat, Father Chubby. So, yung kaloob, kasi nanggagaling nga sa loob hindi ba? So parang ang sa akin yung gift na ibinigay sa atin ng isang bata, hindi na sabi ko nga hindi natin mawari kapag yung bata ang nagbibigay sa atin na kahit walang-wala siya, ibibigay niya pa rin kung ano yung meron siya. Siguro gusto kong maging halimbawa yun para sa ating lahat, no? Na kahit sabihin hindi pwede natin sabihin wala tayo po pwedeng ibigay sa ibang tao, no? Kahit ano man ang meron tayo, pwede nating maibigay. Katulad ng ibinigay ni Santo Niño sa atin, sana tayo magdalawang isip na ibigay kung ano man na meron tayo. Panahon, ng kung ano man ang panahon natin, ang presensya natin, ang kapatawaran natin. Siguro ito yung mga bagay o halimbawa ng isang bata na dapat nating tularan, no? Bilang isang Pilipino, bilang isang Katolikong Pilipino. At maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at makikita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapang Usapang K. K.